Let's pray first. Lord, we thank you so much once again. We ask, Father, for your guidance. We pray, Father, na samahan niyo po kami as we walk through these verses. Kaya mo po na magbigay sa amin ng kaliwanagan at kalakasan po o direksyon sa aming buhay spiritual. Itong aming sa dalangin, sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan po. Kung mahina po yung audio, I think maganda rin na mag-comment po kayo sa comment section para makita natin kung okay po yung audio natin. Okay? So, monitor na lang po ng yung dalawang operator po natin sa likod. No? Kung may mga nagko-comment dyan. Okay, 3 motivations towards spiritual growth. No? Mapapansin nyo ito lagi ang pinag-aaralan po natin kasi very clear sa Bible, lalo na sa New Testament, itong mga epistles, tulad ng Romans, 1 Corinthians, o yung mga turo ng Panginoong Kristo Jesus, no, sa mga aklat na ito, sa bagong tipan, ay ang layunin po talaga ng ating Christian life is growth, no, paglago. Sa ibang salita, maturity. We have to go towards the maturity. At very clear na ang maturity na to is pumapatungkol po sa Christ-likeness, yung maging katulad po tayo ng ating Panginoong Kristo Jesus sa katangian, sa isip, sa salita at sa gawa, parang o sa pagiging tao po natin o sa ating katangian ay humantong po tayo sa maturity o paglago sa ating actually lagay lang spiritual pero kasama na lahat. No? Malala ko yung sabi sa Gospel of Luke na ang ating Panginoong Kristo Jesus ay lumago, no? Mentally, yung nag-grow kasi yung isip no? Nag-grow ng knowledge. So ang ating Panginoong Kristo Jesus ay nag-aral. Meron kasi sila sa mga Jewish people, meron tinatawag nilang bar mitzvah na nasa sinapupunan pa lang nung bata, yung nanay, nire-recite niya na ngayon yung Torah o yung lumang tipan sa bata. Okay? Kasi naniniwala sila na ayon sa pag-aaral, yung mga bata daw ay kunyari kung gusto mo yung anak mo ay magiging musician, magiging gitarista o anuman, o maging mahilig sa music, bata pa lang yan, sabi ng mga sa kanilang karanasan at sa pag-aaral ng mga psychology, na kahit nasa sinapupunan ng baby pa lang yan, nakikinig na yan ng mga music. So, kaya meron daw ganun nangyari na kung saan, bakit yung anak nila ay gifted siya sa music dahil yung nanay, nung bata pa lang, o nang nasabi sa sinapupunan pa lang, yung bata ay pinaparinig ng mga music. Ayan. So, there's a reality kasi sa mga Jewish people, they believe on that. Kaya ang ginagawa po nila ay, yung nanay, nagre-recite na ng Bible verse sa bata. Pag kunyari lumabas na, mag-go 1 year old to 3 years old, na yan, meron na silang pagtuturo, no? Tinuturuan na sila sa salita ng Panginoon. Ine-educate na sila. Tapos, I think basta pagdating nila ng 12 years old, tatawagin na silang bar mitzvah, ibig sabihin, son of God or son of the law. Na ang isang Jewish people, bata pa lang hanggang maging young people siya, ay sinasanay na yan, tinuturuan na po yan ng salita ng Panginoon. Kaya ganun ang nangyari sa ating Panginoong Kristo Jesus. Kaya maraming tatanong, si Kristo Jesus ba ay nag-aral? Hindi nila alam kasi yung tradisyon ng pagtuturo ng mga Jewish people. Na bata pa lang, baby pa lang, tinuturuan na yan. Kaya paglaki, alam na alam niya ang kanyang Bible. Alam na alam niya ang kanyang Old Testament. Pinag-memory verse yan. Meron silang tinatawag nilang pagsakainan, nire-recite nila. Bago sila kumain, nire-recite nila yung mga verse. Okay? Kunyari, yung tatay bilang Jewish, tapos nag-gather sila sa isang table, kakain na po sila. Tatanungin ngayon, ano yung anak, ano ngayon yung
i-recite mo nga sa akin yung nabasa mo sa Torah, sa Lumang Tipan, o sa kautusan ng Diyos. And yung bata, kino-quote niya, i-recite niya. No? May mga tawag silang ganun kasi yung professor po namin ng counseling, si Dr. Lance, ang kaibigan niya ay Jewish person, kaya na-invite siya sa bahay, sa kaibigan niya, kumakain sila doon. Kaya nakita niya kung paano i-educate ang mga bata. No, imagine that, baby pa lang, yung baby pa lang, nire-reset mo na yung Bible verse. Parang ang hirap naman pag baby pa lang, narinig niya na yung, meron pa nga, mga buntis. Ang tawag doon, naninigarilyo or something na umiinom ng alak. Ang hirap naman na yung baby mo, napupunan pa lang, pagmumura ang naririnig. Of course, pag lumabas yun, nagmumura din talaga yan. So, nahanga ko yung uri ng kanilang edukasyon. Kaya makita natin na ang ating Panginoong Kristo Jesus, He grow talaga mentally in the knowledge of God. He grow socially, yung pakikitungo sa ibang tao. He grow sa larangan ng kanyang stature, naging tao siya, naging katulad natin, no? Naging kabataan, and he grow maturely, socially, relationally, socially, mentally, emotionally, and isa siyang halimbawa ang ating Panginoong Kristo Jesus ng isang wholesome person. Ibig sabihin, buo yung kanyang pagkatao. Kaya nga, nailigtas niya tayo. No? Kaya nga, isa siyang halimbawa sa lahat ng nilalang. Bagamat, inikala natin siya na Diyos, ibig sabihin, may kapangyarihan siya bilang Diyos. Pwedeng sabihin ng tao, Diyos siya, kaya nakayanan niya lahat. No? Naging mature siya. Pero, doon pinapakita na kahit tayo, no, na kanyang mga anak, bilang tao, taga-sub ni Kristo Jesus, we have always the possibility na mag-grow. Ayan. So, yun po. Next slide, please. Yun yung direction kasi talaga natin. Yan yung laging in-illustrate ko kasi pati ang Hebrews, yun talagang direction niya. Okay, yung maging mature po tayo. In Christ-likeness. Hindi nyo ba alam na pagdating ng panahon, actually, meron kaming every morning devotion, Bible reading ng Aklat ng Roma. At hindi maiwasan na mabasa mo doon yung tinatawag nilang glorified body in the future. Yung katawan po natin, pag ma-meet po natin ang ating Panginoong Kristo Jesus, matatransform yung katawan natin into a glorified body. Yung glorified body natin na hindi na mamamatay, hindi na maghihirap. Ganun po yun. Kaya yung pag-asa po natin. In the future, we have that glorification na darating. Pag dumating ating Panginoong Kristo Jesus, bubuhayin ng mga patay, tayo yun. Tayong nanali kay Kristo Jesus, babaguhin ang ating katawan. Ngayon, nabubulok, pero pagdating na ng ating Panginoong Kristo Jesus, kasama natin siya in heaven, we have that glorified body. At sabi ng Bible, hindi ka makakaharap sa Diyos na hindi ka glorified. No? Hindi ka makaharap na hindi ka na-transform na katulad ni Kristo Jesus. Kasi kailangan nating kamukha si Kristo Jesus pag tayo naharap. Pag sinabi kasing nag-glorified ka na, naluwalhati ng ating katawan, ng ating buhay, naging katulad na tayo ng ating Panginoong Kristo Jesus in character. So pag ikaw ay nananatili sa kasalanan, hindi ka pwedeng makaharap sa Diyos. So ang mangyayari ngayon, saan ba dadalhin ng makasalanan? Dadalhin ba dadalhin po ba sa heaven, sa presensya ng Panginoon? Hindi po. Kasi God hates sin, kaya kailangan muna tayong maging perfect. So ito yung kwento ng buhay natin. It is towards maturity, towards perfection, towards Christ-likeness. No? Na habang tumatagal ang panahon, tumatanda ang ating katawan, pero dapat nagmumukha po tayo, naging kamukha natin ng ating Panginoong Kristo Jesus, no, nagmamature po tayo. Because that is the purpose kung bakit tayo nakakilala sa Panginoon. Okay? Kasi kung walang maturity, no, there's no sign of yung naligtas po tayo. Kaya ito yung ideally, biblically, at ito ang design ng ating Panginoon for us to grow. Kaya ang pag-aralan natin ngayon, mayroong tatlong motivation. Ano ba yung magmo-motivate po sa atin para tayo ay mag-grow? Okay? I'm not here to judge o hindi natin i-judge yung iba na hindi nagmamature si ganito. Pero let us come to the three motivation. Ano ba yung magmo-motivate sa atin na mag-grow? Nag-grow na ba tayo sa ating faith? Nag-grow ba tayo sa ating emotional, sa ating mental? Nag-grow ba tayo sa knowledge, sa kalaman ng ating Panginoon? No. Kaya tingnan mo sa 2 Peter, even si Apostle Peter, sa ating binasa kanina, at maging sa chapter 3 ng pangalawang Pedro,
Sabi niya, but grow in the grace and the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Tingnan niyo yung even si Apostle Peter, no? Actually, bago sinabi niyang grow in the knowledge, sabi niya, therefore, dear friends, since you already know this, be on your guard so that you may not be carried away by the error of lawless men and fall from secure position, but grow in the grace and the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. So, malinaw na kailangan tayong mag-grow sa kaalaman, no? Mag-grow sa ating character, Christ-like character. No? And habang the more na lumalalim at lumalawak sa kaalaman natin sa Bible at yung pamantayan ng Diyos sa buhay natin, lalo tayong nanliliit. No? I mean, alam niyo ba yung lalo mong nasisiyatas ng sarili mo na, lumalago ba talaga ako? May mga changes po ba? No? Sa aking pag-iisip, sa aking pananaw sa buhay, sa aking pananampalataya. Yan. So, kailangan natin ng motivation for us to grow. Sumali ako sa 5 days na pag-aaral po ng meron akong sinamahan na upo sa isang magaling na motivator. Ang galing niya mag-motivate. Minsan ito ang kulang sa atin, yung parang somebody dapat mag-motivate sa atin. I think I don't give to motivate. Pero alam ko ang mag-motivate talaga naman sa atin ay ang Diyos, no? Pero ang galing niyang speaker kasi He motivates you to write. Ang galing niya na sa kanyang yung encouragement sa'yo, yung parang gagawin ko to, yung parang ganun, kailangan makapagsulat ng libro, kailangan magawa ko ito. Dahil grabe yung mga encouraging words niya. He knows how to encourage na sa tingin mo, magagawa mo at ma-accomplish mo yung isang bagay. At sabi ko na habang nagdilay ako isang araw, sabi ko, parang ito yung kulang sa akin. Yung ma-motivate tayo na magbasa ng Bible, ma-motivate tayo na mag-pray, ma-motivate po tayo na magsamba sa Panginoon, ma-motivate po tayo na gawin yung mga bagay-bagay para tayo lumago. No, ano yung nagtutulak sa iyo, yung isang bagay na nagtutulak sa iyo na dumadalo katulad na ito? Uma-attend ng prayer meeting, nagbabasa ng Bible, what motivates us? No? So, mayroon pong tatlong motivation. And I hope and I pray na I will do my best to explain this. Number 1 po, ayan. Sa mga Kristiyano, we have to learn and study. Kailangan matutunan po natin na one of the motivation for us to grow, I think, before that, I think, gusto ko lang i-share sa inyo na there are hindrances na wala sa slides ko po. Meron kasi mga hindrances before we go into that. Or incorporate ko na lang po. No? I have uploaded the wrong slides po. No? Meron pong mga hindrances sa ating pong pag-grow. No? Number 1, or isa po siguro dito ay yung deception, weaknesses, kahinaan, panlilinlang, kahinaan, kahirapan, ano pa ba? Kawalan ng kaalaman sa salita ng Panginoon. So, yan yung mga ilang yung mga hindrances. Siguro mata natin ito as we go on. Katulad ng kahinaan, no? Pag mahina po tayo sa ating pananampalataya, mahina tayo sa ating buhay spiritual, kung meron tayong mga weaknesses in life, it hinders us to grow kasi depende kasi kung ano yung kahinaan po natin sa buhay, no? Depende sa ano yung weaknesses mo as a person. Yung pag sinabing weaknesses, yung area ng buhay mo na kung saan madali kang magkasala, madali kang magkamali, madali kang matukso, at madali kang madapa. No? So, ganun ang nature po natin. No? Kaya mapapansin niyo po, nakaraan, I think sa usapang pastor po namin, merong nagtanong doon, sabi niya, kasi pinag-usapan usapang family. But there is a question there ng isang manunood, sabi niya, meron po bang
Bakit? Parang ganito yung tanong niya. Bakit maraming mga Kristiyano ding mag-asawa na naghihiwalay? No? Samantalang sila ay Kristiyano. No? Ang sakit pakinggan, pero that's a reality na Kristiyano sila, pero bakit nga ba naghiwalay sila at nagkaroon sila ng divorce? They claim to be Christians. Minsan nga, mas tapat pa sila, talagang faithful sila sa church, pero bakit naghiwalay sila? Hindi po tayo excuse doon. Hindi tayo excuses sa dahil Christian ka. Kasi lahat tayo merong kahinaan, no? Maaring we don't know bakit sila naghiwalay. Baka yung lalaki mahina sa babae, kaya nung na-tempt siya, doon siya bumagsak. Kaya nung bumagsak siya sa temptation, and then that's the time na he decided na iwanan ng kanyang pamilya. We don't know. O yung babae naman, yun ang ginawa niya. Nag-aaral kami ngayon sa pinag-aaralan namin ngayon yung kahinaan ng mga tao. No? I think kailangan natin makita to sa buhay natin. And each of us has weaknesses. Yung ba sa atin, mahina sa pera. Pagdating sa pera, kayang ipalit ang pananampalataya. And God or Satan uses money, or the world uses these things for us to be deceived, no? At panghinaan. No? Marami tayong mga area in our life na nakita natin na mahina po tayo. Kaya yung nakahinder ng ating paglago. Paano kung ganun? Kung ganun ang sitwasyon, no? Yung parang lagi kang mahina tapos yung kahinaan mo nagkakasala ka dahil sa kahinaan mo nagkakasala ka. Ang next thing na mangyayari doon, mga kapatid, ay kung lagi kang nagkakasala o lumabagsak ka sa pagkakasala because of your weaknesses, hindi ka na makapagpatuloy. No? Minsan mahiya ka na pumunta sa church or wala ka nang mukhang iharap sa ating Panginoon. Parang ganun, no? Kasi lagi kang bumabagsak, no? O lagi kang natatangay. At minsan yung kahinaan natin yun ang naglalayo sa ating Panginoon. And how can we grow? That's why, ang makita natin, we have to see yung sinasabi dito sa 2 Peter 1:3, na kailangan natin ng power. No? Kailangan natin ng kapangyarihan ng Diyos kasi kung may kahinaan po tayo, we need the power of God, to rely in the power of God. Tingnan natin sa 2 Peter chapter 1 and 1-3. No? Sa Tagalog version, ang ganda po. Sundan niyo po sa akin. Simon Peter, a servant and apostle of Jesus Christ. Siya kasi nagsulat dito, kaya nilagyan niya sa heading. To those who through the righteousness of our God and Savior, Jesus Christ, have received a faith as precious as ours, grace and peace be yours in abundance to the knowledge of God and of Jesus our Lord. And verse 3, sabi niya, His divine power has given us everything we need for a godly life through the knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Ang sinasabi dito, binigyan tayo ng kapangyarihan or yung kapangyarihan ng Diyos, ibinigay niya lahat kung anong pangailangan para makapamuhay po tayo ng isang banal na buhay. Okay, imagine that. Kaya sa isang Kristiyano, there is no excuse na mahina ka. Okay, kasi sabi dito, once na maging Kristiyano ka, you have that power of God. Remember yung sabi ni Apostle Paul, na sabi niya, gusto kong bumait pero di ko magawa. No? Parang ganun yung konsepto niya. Sabi niya, alam ko yung 10 kautusan, pero ang nagagawa ko, ang kahinaan ng aking katawan o kasalanan na meron sa akin, ang siyang humahatak sa akin para hindi masunod ang kautusan ng Diyos. And that's true. No, sa devotion po namin sa every morning, pinag-usapan namin, sino sa atin yung natatanong ko minsan, sino sa inyo yung parang, yung gusto mong gawin na tama pero hindi mo nagagawa? And all of us, sa amin, naamin po namin na mayroong ganon, no? Gusto ko nga matapos yung Bible ng 1 taon, no? Pero ba't hindi mo nagagawa? Imbis na yung tama yung gagawin mo, basa mo yung buong Bible. Gusto ko nga laging present every Sunday, pero gusto mo, tama yon, pero hindi mo nagagawa. What is the reason, no? Because of your weakness, because of our fallen nature. Pero ang maganda dito, no? Dahil tayo po ay binigyan ng kapangyarihan ng Diyos, no? Lahat ng kailanganin natin, yung mga materials, yung mga tools, parang ganun eh. Kaya yung need natin in ourselves, for us to grow, ibinigay na ng Diyos para mamuhay tayo ng may kabanalan o para mag-grow tayo sa kabanalan. No? God has His divine power has given us everything we need. Sa kapangyarihan ng Diyos o ang kapangyarihan ng Diyos, sabihin natin, binigay niya sa atin. O sa magitan ng kapangyarihan niya, lahat ng ating pangailangan ay binigay niya para makapamuhay tayo ng
godliness. So there is no excuse na sabihin, kunyari ni Kuya Kel, mahina ako, pastor, para akong kawayan, marupok lang. No? O kunyari, ako mismo, mahina lang ako, kaya okay lang na mag-asala or okay lang na bumagsak. Kasi lahat naman tayo may kakahinaan. Pero here comes the reality. May power. No? There is power that comes from above, and this is the power of God. Amen? Kung yung kahinaan, yung katawan natin o yung sarili natin have no power, alam nyo, maraming nagmo-motivate sa atin. At ang motivation nila, mayroong hero in you. Diba? Mayroong song na, for there is a hero, paano ba yung song na yun? For a hero lies in you. Parang sinasabi niya, may hero deep inside, at kaya mong gawin, ma-surprise at maabot kaya mong gawin sa buhay dahil may natutulog na hero sa iyo. Parang may kailangang mailabas. So every motivation, itong mga, ang lagi nilang sinasabi, meron kang kakayahan. Lagi sabihin sa iyo, kaya mo yan, may something in you na kaya mong i-brought out, which is true naman po. No? Pero laging dinidiinan nila, parang ang tao may kakayahan na baguhin ang kanyang sarili, may kakayahan na mag-grow. No? Minsan nagtatanong ako, lately itong dinaloon kong sabi ko, bakit ako na motivate? Samantalang, babad ako sa salita ng Panginoon, pero there's something missing. No? Yung parang, kung siya sana ang magtuturo sa atin pag prayer meet, at i-motivate niya tayong mag-pray, ang galing nung may message siya sa atin na parang, sige nga, mag-pray ako kasi ang galing yung something na meron siyang sinasabi sa iyo na you have to pray because there is the power of prayer. Ganyan yung sinasabi niya. Kaya lang, sabi ko, paano tayo nagkakaroon ng power at nagagawang isang bagay kung tayo din naman ay namumuhay sa kasalanan, no? O tayo ay nasa makasalanang laman. Kaya I think may maling katuruan if sinasabi natin na meron tayong kakayahan, yung believe in yourself, kaya mo yan, maabot mo ang pangarap mo, no? Parang magtiwala ka sa sarili mo. Pero iba kasi ang turo ng Bible, baliktad. Ang motivation po natin ay may ibinigay ng Diyos. May kapangyarihan ng Diyos na ibinigay sa atin. Yun yung resource natin. Huwag tayong ang source natin hindi yung sarili natin. Kasi even si Apostol Pablo, sinasabi niya na hindi ko magawa yung tama. Paano maging yung sarili mo ang batayan? Wala ka namang kapangyarihan mo overcome. Lahat nga nagkakasala, bumabagsak. Paano mo overcome ang kasalanan? So we need a higher power. At iyon yung power ng Diyos, no? Na mag-ibibigay sa atin, na magpo-provide sa ating pangailangan para ma-overcome natin ang sin, ang temptation, ma-overcome po natin yung mga humahadlang sa ating paglago. So ano ba yung power of God na sinasabi dito? Merong, I think, A, B, C, D, 4 na power of God na tinutukoy. What is God's power? Number 1 is yung Holy Spirit. Letter A is yung Holy Spirit. Na late na po yung ating Next, sige, press mo lang. Hindi pala nila. Sige. Yeah, next. Ano yung power of God na tinutukoy, no? It is the Holy Spirit. Okay, pakisabayan nyo na lang po ako, ha? Kasi hindi control yung It is the Holy Spirit. Yung power na tinutukoy dito has given us the divine power. Yung power na tinutukoy dito is the Holy Spirit. Alam nyo ba yung Holy Spirit is the power of God? It is God's power. Remember in Acts chapter 1, bumaba yung Holy Spirit. At we believe na pag once na nakilala mo ang Panginoong Kristo Jesus, nananahan sa atin yung banal na Espiritu. We believe in God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Pero alam natin yan sa isip. Pero nasa sa atin ba talaga ang Diyos? Nasa atin ba lang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu? If the Holy Spirit dwells in us, we have that power. Kaya pagdating sa Romans chapter 8 sa aming devotion, sinasabi doon na kung Romans chapter 7, hindi mo kayang magawa ang mabuti, hindi mo kayang mapagtagumpayan ng makasalanang sarili. Pero sabi niya sa Romans chapter 8, mayroong power. And what is that power? It is the Holy Spirit to give us that power. Taglay natin ng Holy Spirit. Kaya nga we believe in the Holy Spirit, not only in mind, pero we believe that the Holy Spirit dwells in us. Kaya pag maging born again ka kasi, makilala ka sa Panginoon, tatanggalin lahat ng Diyos yung mga kasamaan natin, lilinisin niya tayo, at hayaan niya na manahan ang banal na Espiritu sa buhay natin. Kaya yun ang promise ng Panginoon, di ba? Sabi niya, bago ako makyat sa langit, na mangangako ako sa ng isang gift, sabi niya sa mga disciples. And when He went up to heaven, nung umakyat sa kanang kamay ng Diyos,
Acts chapter 1, bumaba yung Holy Spirit. Acts chapter 2, bumaba ang Holy Spirit as the gift. Kaya yung mga disciples ay nagbigyan ng power. No, they were given the power to evangelize. Kaya dito naman, tingnan natin yung work ng Holy Spirit. He will show us the truth and teach us. Okay? Kaya nilagay ko yan yung kalapate. Kasi it's the symbol of the Holy Spirit. Kaya lang ang kalapate ngayon, ginagawang racing, no? Minsan may naligaw na kalapati dito, no? That was 5 years ago yata. Tama ba? Yung pagpasok namin, yung kung dito pumasok po dyan sa ano. Tapos hindi siya makalipad, ang hina niya, nakuha kong ganon. Tapos may kalapating pumasok sa church. Siguro ba, Kristiyanong kalapati to. Tapos nung tininan ko yung paa niya, meron yung mga numbers. Ito ay pang racing. Siguro naligaw. Pero in the New Testament, and even I think the Old Testament, ginagamit yung dove as a symbol of the Holy Spirit. He will show us the truth and teach us. Siya yung magtuturo sa atin kung anong katotohanan. Of course, there is the preacher, there is the Word of God na naihahayag, anong binabasa natin, pinapakinggan natin. Pero who is our teacher? Sino ang magtuturo sa atin ng katotohanan? It's the Holy Spirit. Yun yung magbubukas sa isip natin. Alam niyo po kasi, ang problema, kung bakit hindi lumalago ng isang tao dahil sa totoo lang, wala yung Holy Spirit sa kanyang buhay. Kung walang Holy Spirit sa kanyang buhay, hindi niya taglay ang Espiritu ng Diyos, hindi siya lalago talaga. Pwede siyang lumago dito. Pero sa character. Kasi ito lang yung magdadala sa atin sa katotohanan, yung Holy Spirit. Kaya minsan hinahangaan nila yung mga taong, ang galing ka mong Bible teacher yan. Sino po? Si Eli Soriano, ang galing. Kaya yan ng ano. Pwede kang maging mahusay, academically, intellectually. Pero kung wala yung Holy Spirit, no? He will not show you the truth. No, it's only the Holy Spirit can show us the truth sa kung ano, wala kasi tayong time para basahin sa John chapter 14, 26, 15, 26, 16, 13. So, kaya tayo lumalago, it is because we have the Holy Spirit. Nalalaman natin ng katotohanan at natuturuan po tayo. Kaya mga Kristiyano, teachable. Ang isang taong hindi teachable, ay hindi siya mag-grow. Napapansin niyo po ba yan? Kung isang tao ay saradong isip at sa Proverbs kasi sabi niya yung mga ang hirap turuan ay yung mga fool people. Sarado ang isip, sarado ang puso. Pero we have the Holy Spirit to teach us. Kaya magugulat ka sa isang tao, nagbabago ng pananaw. Nananahan na siya sa katotohanan. Ang bilis mong lumago, kapatid. Lahat ng tinuturo, natututunan mo. Dahil taglay niya yung Holy Spirit. Okay? Remember, without the Holy Spirit, sabi ni Apostle Paul in sa Corinthians, we don't have Christ and we don't have ang nananahan lang sa atin yung buhay o yung sinful nature kung wala yung Holy Spirit. Ano ng Holy Spirit? He will counsel us. Bilis naman ng oras. And help us. Okay? Siya yung counselor natin sa panahon na nalulungkot po tayo, di alam ang gagawin. He will counsel us. John 14:26, 15:26, 16:13, and help us. Sa time na nanghihina po tayo, He will fill us and control us. Romans 8:6, Ephesians 5:15. Now, ang trabaho ng Holy Spirit, ang work ng Holy Spirit sa buhay natin, He fills us and control us. Yung mga taong walang control sa buhay, ay hindi lumalago. Okay? Kunyari, hindi mo makontrol yung sarili mo sa kaya maraming na-addict because of without self-control. Yung control ba na iwasan ng isang bagay, iwasan ang mali, iwasan yung mga bisyo, talikuran ng mga ito, dahil walang control sa sarili. At masalamat sa Panginoon kasi kung ang walang control na buhay ay hindi lumalago, salamat sa Lord kasi meron tayong Holy Spirit wherein He fills us and controls us. He fills us with strength and help us to control things. Ililid ka sa truth, tuturuan ka niya, tutulungan ka niya, at tuturuan kang kontrolin ang sarili. Diba, ang fruit of the Spirit sa Galatians 5:22 ay sabi niya, self-control. Self-control. Kasi, kunyari, yung pagdating sa usaping galit, madali kang magalit. Madali kang kung kahinaan mo galit. I believe na
If the Holy Spirit is in you, you can control. At minsan, yung mga hindi natin makontrol na sarili natin, yun ang dahilan para hindi tayo lumago. He will correct us and convict us. Sa panahon na, alam niyo, ang hirap kumbinsin ang tao na mali siya, na? Ang hirap kumbinsin ang tao na namumuhay din sa kasalanan. Kaya salamat sa Holy Spirit, it helps us, it convicts us, and correct us. Kaya tama lagi nire-recommend sa akin ni Sister Grace, naku, hindi mo kayang baguhin ng isang tao. Hindi naman ako talagang, hindi ko kaya kayong palaguin o hindi ko kayang palaguin ng sarili ko. Ang inaasahan lang natin, if you're a Christian, God has given you the power, the Holy Spirit, na siya yung magre-remind. Alam niyo, yung Holy Spirit is a friend. Kaya nga, pag ikaw walang kontrol sa sarili at namumuhay na sa kasalanan, siya yung unang nalulungkot sa iyo. So rely on the power of the Holy Spirit. He is God's power. Letter B, yung Word of God. Yung Word of God is God's power. Salamat kasi may dove dwelling in us. And then meron yung Word of God, katulad ng ginagawa natin every Sunday, nag-aaral po tayo. Nagba-Bible study po tayo. Nagde-devotion po tayo. Alam nyo kasi ang kapangyarihan ng salita ng Panginoon ay kaya niyang baguhin ang isip ng isang tao. Marami po, ang isang hadlang para hindi po tayo lumago ay yung maling kaisipan at maling itinuro sa atin ng ating mga magulang o mga na-adapt po natin sa mundo. No? Sa isang Kristiyano na hindi pa nagbabago ang kanyang pananaw, kailangan mabago po, kailangan maturuan ng salita ng Panginoon. Kasi ang paglago ay yung pag-iwas sa mga maling katuruan, maling gawain sa buhay. Kasi ganito yan magbabago lang ang isang buhay ng isang tao at lalago lang siya pag nagbago yung belief system niya, yung pinaniniwalaan niya. Pag nagbago ang pananaw niya o yung pinaniniwalaan niya, babaguhin ang salita ng Panginoon, magbabago ang kanyang behavior. Okay? Mababago yung belief, mababago yung behavior, at magbabago ang direction niya. Tingnan mo po yung mga naliwanagan at nalaman nilang katotohanan. Alam mo, dati, pag pinag-usapan yung pagpupray kay Mother Mary, nasasaktan ako kasi sabi nila, wala namang sinasabi sa Bible na mag-pray kay Mother Mary. Ako ay devoto kay Mother Mary. Alam niyo ba na tinuruan kami ng high school paano mag-pray kay Mother Mary? Di ba mula yung unang beads ng Holy Rosary, paikot yon. Kaya nga ako ang pinakamataas sa religion subject po namin. At nung nag-umattend akong Bible study, at pinag-usapan na yung mga gano'n, nababanggit na, kasi I was a young people, umattend na sa Bible study. Nagagalit ako, naiinis ako. Kasi nung high school, 4 years in high school and even elementary, drawing namin ng aming values teacher, religious teacher na Roman Catholic, at naitatak sa isip ko na magpo-pray ka kay Mother Mary. Pero salamat sa Lord kasi ang kapangyarihan ng salita ng Diyos, totoo. Kasi nung binasa ko ang Bible, umattend ako ng Bible study, tinignan ko sa Bible, andun nga. Wala namang sinasabi sa Bible na mag-pray ka kay Mother Mary. Ang sinasabi ng Bible, mag-pray ka kay God. And that on, yung tinan mo yung binago ng Lord sana, the power na tinuro niya, ni-rebuke niya, kinorek niya. Kasi kung hindi na-correct yun, nagpa-pray pa rin ako kay Mother Mary hanggang ngayon. Siguro, maging modelo siya. Pwede nating maging modelo sa buhay. Pero nung sabi sa Bible, kanino ba tayo mag-pray? Kay God. Sa pamagitan ni Kristo Jesus. In the name of Jesus, hindi in the name of Mary, or in the name of Peter, or in the name of mga saints in the past. In the name of Jesus. Tignan mo yung power of God's Word. Meron kasi mga kasinungalingan na naisiksik sa isip natin na pinaniwalaan natin ng bata hanggang paglaki na yun ang kalaban natin ngayon kaya hindi tayo nag-grow. At yun humihila sa atin pabalik. Kasi ang dapat mabago yung isip at paniniwala. Tignan mo yung paniniwala ng mundo ngayon. Okay lang naman. Sorry to, again, tell this illustration. Tignan mo yung prinsipyo ng mundo ngayon. Ang laging dahilan kung laging issue sa kabataan, yung pagbo-boyfriend, yung nabubuntis na hindi pa kasal, even Christians. Kasi meron silang paniniwala kasi na kailangan iniisip, bakit yung ibang mga nanay, bakit yung ibang mga magulang pinapayagan ng kanilang anak para mag-boyfriend at magsama sila? Bakit ikaw na nanay ko ayaw mo ako pinapayagan? Alam niyo po ang reason, ang dahilan kung bakit doon. Simple lang sabihin mo sa anak mo. No? Kung bakit sila okay lang sa kanilang mga anak na bata pa lang magsama sila ng kanilang boyfriend,
Kasi yun ang kanilang pamantayan sa buhay, yun ang kanilang mga principle. Pero tayo mga Kristiyano, saan nakabata ang ating principle? Inaalaw ba ng Diyos ang tinatawag nilang premarital sex? Inaalaw ba nila na hindi kayo kasal, nagkasama na kayo sa isang bahay? Pag ikaw ay magulang, yun ang prinsipyo mo, yun yung pinanghawakan mo. That's the difference from other parents, na sila, walang word of God, sa'yo mayroong word of God, kasi alam mo yung tama. Amen? Alam natin yung truth. No, yun yung nakaangkla yung ating principle. Kaya parang ang mga kabataan ngayon, ginagawa naman lahat, kaya ito ang gawin namin. At wala namang nangyari. Meron pa nga yung isang nanay na minsan, alam po, yung hindi ko maintindihan siya kasi napaka-liberal. Na ang kanyang anak, okay lang, basta nakikita ko sila doon, nagyayakapan, basta nasa loob ng bahay. Parang pag ikaw ang prinsipyo na bilang nanay, hindi mo matake yung gano'n. Pero it's the principle na kailangang baguhin. Sa'yo, inaalaw mo na yung anak mo mapalit-palit ng boyfriend. Pero may mga nanay na ayaw nila because they are rooted in the Word of God, na ito yung dapat baguhin sa isip ng mga kabataan. At paano mababago yun? Pag hindi kasi mababago yun, ikawawa naman yung mga kabataan. They will live in a life na hindi sila talaga mag-grow, hindi sila lalago. So yung Word of God, binabago niya yung prinsipyo natin, kaya laging nire-renew. Tignan mo minsan sa buhay natin, may mga devotion tayo. Nabasa ko na to, pero may bagong mensahe ulit ng Lord. Kasi nga yun yung work ng Holy Spirit at yung Word of God to change our mind and to change our behavior. Kaya, gayahin po natin ang mga Jewish people sana. Yung may mga baby, may mga anak, o may mga apo. Basahan nyo na ng mga Bible version, dalhin nyo na sa Word of God. Kasi ang hirap na pag malaki na at saka, mag-memorize ka na nga ng verse. Sabi ko, Pastor, ayaw ko, hindi ko kaya yan. Ganyan, mga kabataan natin. Ba't ayaw nyo? Kasi iba na. Bakit kaya mas madaling i-fill in sa utak yung mga bagay-bagay na makamundo kaysa yung Word of God? Nagre-resist na yung utak, nagre-resist na yung katawan. Pero ang sarap siguro yung sabi ko nung tinuturo sa amin ng aming professor. Sabi ko, ang galing, no? Baby pa lang, binubulungan mo na ng verse. Paglaki, 1 year old to 3 years old, mayroong akong proseso. Talagang tinuturuan na. 8 years old hanggang 12 years old. Alam na yung, ang tawag na sa kanya, son of the law. Alam yung law. Alam niya lahat yung kautusan. Imagine that. So, the Word of God must be taken as the power of God kasi it changed our mind and it changed our behavior. Kunyari, mali yung pananaw natin sa panalangin. Kaya bakit maraming hindi nagpo-pray kasi yung pananaw nila sa panalangin? Na kailangang baguhin. Kaya nga, every Friday nag-aaral, what is prayer? Ano ba yung sinasabi about the, Kasi kailangang matransform yung isip ka sa hanggat hindi mo nakikita langin ay mahalaga at hindi mo nakita na ito yung utos ng Diyos, hindi mo gagawin yan. You will never pray at all. Ganun din. Even sa worship. So let's see, ano pa bang power ng Lord dito? The blood of Jesus. Alam niyo ba yung power of God is the blood of Jesus Christ? Isang hadlang kasi ng ating paglago is ito, yung guilt, shame. Guilt and shame. Yung isang hadlang, hindi lumago ang isang Kristiyano, ay yung pag nagkasala siya at hindi niya alam ang gagawin niya. Kasi nanilang siya na-tempt siya at bumagsak sa buhay. Okay? Sino sa inyo yung parang nakasala sa buhay ayaw nang pumunta sa church? Sino sa inyo yung minsan may na-meet ako mga kapwa Kristiyano, mga kapatid natin sa Panginoon na, bakit hindi ka namaten? Pastor, may ginawa kasi ako Dami kong mga nagawang kasalanan. Tinan nyo yung guilt, no? Yung shame. Tinan mo yung power of sin or yung power to hinder us, yung kapangyarihan ng pagkakasala natin at yung guilty at yung hiya para hadlangan tayo. Kasi kung hindi ka na-attend, paano ka mag-grow? Hindi ka na magpapatuloy. So anong gagawin natin pag tayo nagkasala? Para tayo magpatuloy. Kung mananatili sa atin yung hiya, nahiya na ako. Bakit ka nahiya? Nagkamali po ako sa buhay. Kasala po ako. Ngayon, nahiya po ako sa Lord. At nahiya din ako sa church. Bakit ka nahiya sa church? Baka ako ay i-judge o something. O kaya hindi ako mapapatawad. Pero alam niyo po, may kapangyarihan ng dugo ni Kristo. Bakit? Sa Hebrews 9:14, ito lang ang makapaglinis sa ating konsensya. At makapagbigay sa atin ng malinis na konsensya. Kaya, pag lumapit ka sa Panginoong Kristo, nagkasala po ako.
Ang gagawin ng Lord ay lilinisin niya yung ating konsensya. It's only the blood of Jesus can cleanse our sins. Para maging malinis na yung konsensya mo at maging malaya ka. Next is, dahil sa dugo ni Kristo Jesus, mapapatawad ang ating mga kasalanan. Amen? Hebrews 9:22. Magpapatuloy ka ba sa church kung hindi mo mararamdaman yung kapatawaran? Kunyari, if a person, sabihin natin, isang kapatid natin sa Panginoon nagkasala, nahiya nang pumasok sa church, mahiya nang magpatuloy. Kasi kung hindi magpapatuloy, hindi yan lalago. So anong gagawin natin? Especially yung isang taong lalapit sa iyo, hihingi ng tawad, lalapit sa church, hihingi ng tawad. Especially yung mga kapatid natin sa Panginoon na namumuhay sa guilt. Punong-puno sila ng guilt na ang dami kong mga nagagawang kasalanan. Nahiya na po ako. Anong gagawin natin sa kanila? Kailangan nilang ma-experience yung power of forgiveness. Yung forgiveness kasi, mahalaga yan. Sino sa inyo na okay kayo sa parents nyo pag malinis ang konsensya at walang away at walang kasalanan? Di ba sa isang relationship, maayos ang isang relationship? Tama? Lumalago ang isang relationship pag malinis ang konsensya, hindi mo sinasaktan, hindi mo niloloko, at wala kang ginawa, hindi ka guilty na niloloko mo siya. Kailangan kasing malinis yung puso natin. Kailangan nating maranasan yung power of forgiveness para magpatuloy. Sa aking buhay, ay many times na sabi ko, Lord, ayaw ko nang tumayo sa pulpito. At imagine yung mga moment na sabi ko, ayaw ko nang tumayo sa pulpito at ayaw ko nang maglingkod dahil mahina ako, nagkakasala ako, nagkakamali ako sa buhay. Pero ito yung nagbigay lang sa akin ng motivation, yung kapangyarihan ng dugo ni Kristo Jesus. Laging available, lalapit ka lang sa Kanya, papatawarin ka Niya. Amen? Amen po ba? Yung panahon na ayaw ko na, bakit ayaw mo na? Ang laki ng kasalanan ko, mayroon pa bang kasalanan na hindi kayang patawarin ng Diyos? Ang alam ko lang na hindi kayang, sinabi ng Bible na hindi ay papatawarin ay yung the sin of blasphemy. Pero lahat ng mga kasalanan, 1 John 1:9, kung ipapahayag natin na tayo makasalanan, Kanyang patatawarin lahat ng ating, all our sins will be forgiven. Tingnan mo yung kapangyarihan nito, yung power of the blood of Jesus or the power of forgiveness. Yung sabi kasi dito sa Hebrews 9:22, in fact, the law requires that nearly everything be cleansed with blood, and without shedding of blood, there is no forgiveness. So, ang sarap na lapit ka sa Panginoon and then you ma-experience mo yung kapatawaran. At ikay magpapatuloy at lalago. Pastor, araw-araw pong nagkakasala. Di araw-araw ka rin humingi ng tawad. Dahil ang dugo ni Kristo Jesus available lagi. And lastly, so, ABCD, the church, the body of Christ, ito po yung, isang power, God's power. Hindi ko pala kayang ituro yung 3 points ko, no? First point pa lang to. Kasi there are 3 motivations, big motivations. Pero dito po na tayo sa power of God. Rely on the power of God. Alam niyo ba na ang church is the power of God also? Sabi dito, 1 Thessalonians 5:11, for God did not appoint us to suffer wrath, but to receive salvation through our Lord Jesus Christ. He died for us so that whether we are awake or asleep, we may live together with Him. Therefore, encourage one another and build each other up. Naranasan po ba natin yung parang, naranasan niyo ba yung parang wala ng, yung mag-isa kayo sa buhay? Na-experience po ba natin yun? Yung parang walang nagmamahal sa akin. Ang maganda dito, gustong makita natin ay yung, hindi po tayo nabubuhay na Kristiyano mag-isa lang. Ang tawag sa atin ay church, ang tawag sa atin ay body of Christ. Ang tawag sa atin ay children of God, o sa atin ay fellowship of the body of Christ. Kaya mahalaga talaga yung fellowshipping. No? Nung isang araw, sabi ko, yung nagbo-browse ako sa Facebook, sabi ko, grabe yung mga tong mga GIL na to. No? Panay kasi ang post ng kaibigan kong pastor na GIL na meron silang Zoom meeting, Zoom fellowship. Sa kabila ng pandemya, yung lalong naging maigting ang kanilang fellowshipping. Sa panahon na dumadaan sila ng pandemic, itong mga GIL na brothers and sisters po natin,
napakano nila. Yung ang sipag dumalo sa mga Zoom fellowship. Kasi na-appreciate kasi nila yung doon sila humuhugot ng lakas. Yung pag nakipag-fellowship ka sa body of Christ, nakipag-fellowship ka sa kapwa, nakipag-fellowship ka sa mga kapatiran sa Panginoon. Kasi ganito yan. Alam niyo po ba na nung nagkaroon ng pandemic na challenge ang mga mega churches? Ano ba yung mga mega churches? Ito yung mga churches na umaabot ng 1,000. Pag sinabing mega church, 1,000. Compared sa atin na 40 lang or 20, sila madami sila na nakakainggit. Sabi natin, there is strength in numbers. Kaya, makita mo, ang galing naman, laki ng church nila, parang halos malasinihan pa nga ang kanilang style ng ano. Pero ngayon, pumasok ang pandemya, alam niyo po ba na hindi lang mga mega churches, but even small churches ay na-challenge sa kanilang fellowship. At nung panahon na yon, salamat sa Lord kasi may paraan para mag-fellowship tayo. May paraan para makita natin na isang katawan tayo ni Kristo. Kasi ang kinakatakutan ng mga pastor ngayon, dahil mapahiwalay ka sa body of Christ, manghina ka. Mahiwalay ka sa mga kapatid sa Panginoon at you feel alone, ay manghihina ka. Totoo naman po yun, no? At mostly yung mga hindi active sa fellowship, sa body of Christ, hindi nila nakikita yung mga taong hindi nakita nilang church ay mahalaga o pakipag-isa, pakipag-fellowship, no? Ay sila yung madaling matangay. Nagsishare nga nung karaan si Brother, Tama po yung sinasabi niya, Pastor. Iba pa rin pag ang kasama mo lagi ang mga kapatid sa Panginoon. Kasi yung hindrance ng paglago ay yung maling kasama. Alam niyo ba yung maling, hindi ko sinasabi na iwanan yung mga kaibigan niyo. Pero kung Kristiyano ka at ang lagi mong kasama ay walang Kristo, hindi nagbabasa ng Bible, hindi nakikinig ng Word of God, tingnan mo, do you think lalago pa ba tayo pag yun ang lagi ang kasama natin? Kung ang laging katropa mo ay yung mga hindi marunong magbasa ng Bible, hindi marunong makinig ng Word of God, at hindi sila nakikinig. Masaya yung tropa nyo, pero sinaklik-klik mo Kristiyano. Pagdating sa fellowship sa church, ayaw mag-fellowship. Do you think mag-grupo kayo? Hindi po. Kasi ano bang nagaganap sa fellowship? Anong nagaganap sa worship? Katulad na ginagawa natin, may preaching of the Word, no? At merong encouragement. Sino po ba at saan ba dapat magaganap? At saan po natin maririnig ang encouragement na magpatuloy ka sa Panginoon? Hindi ba sa bawat isa sa atin? Amen po ba? Kayong maling, hindi ko sinasabing huwag kayo makipagtropa. Sinasabi ko, saan po ba kayo naglalagi lagi? Saan kayo nawiwili? Sa fellowship ba ng katawan ni Kristo Jesus? Itinuturing ba natin ang kapatid po natin ang bawat sa atin? Alam niyo po, sa panahon po na nanghihina ako, meron po akong mga group of pastors, mga kaibigan ng mga pastor. Kayo po, ng mga kapatid sa Panginoon, sa mga leaders, na sabi ko pwede kong huminga ng advice o pwedeng makarinig ka ng encouragement na, Pastor, nanghina ka na yata ngayon, o parang may malaking problema ka. And then, somebody will pray for you, encourage ka, no? Naranasan niyo po ba yan sa yung mga kaibigan na walang Kristo? Siguro, nawiwili na comfort tayo. Minsan, naiinggit niya ako sa panahon ng hirap, ang mas nakita mo, yung mga hindi mananampalataya, hindi kasama sa church, sila ang nagtutulungan. Sila ang nagpapalakasan ng loob. Kasi minsan, sometimes, I ask God, Lord, bakit ganun? Yung tinuturing mong body of Christ, pagdating ng hirap, kanya-kanya na pagdating ng Hindi po, kasi dito sabi niya, therefore, encourage one another and build each other up. Kasi doon nagpapalakas sa atin. Sino magpapalakas ng loob mo pag ikay nanghihina? Hindi ba't ang katawan ni Kristo Jesus o ang mga kapatid natin yung church? Kaya pahalagahan po natin ang church, ang fellowship ng church. Kasi doon tayo talaga lalakas at magpapatuloy. Amen? Expect mo ba yung kaibigan mo, katropa mo na walang Kristo, sabihin, magpatuloy ka sa church mo? Hindi, hatakin ka talaga palayo. Anong problema mo? Sabi niya, problema ko, ito, inom tayo ng alak, yun yung sabihin sa'yo. Pero kung ang kaibigan mo, nakabataan sa church, at may problema ka, lalapit ka kunyari kay Ate Abby, may problema ako. Anong sasabihin ni Ate Abby? Alam mo, kapatid na Ishi, pagpapray natin yan. Di ba ganun yan? Yan bang nangyayari sa fellowship nyo? Every Wednesday. Di ba ganun yan? Alam nyo ba na yung mga group leaders, nag-uusap-usap kayo, sabi nila, Pastor, ilang kayo sa group? 4. 3. Okay na yan? O bakit
magpo-post sila, bakit wala si Kel doon na naman sa Zoom fellowship? Wala si Alonica, wala si Tapos, ngayon nararamdaman ngayon ng mga leader yung ganito eh. Ganito palang nararamdaman pag in-expect mo na attend sila pero hindi sila attend. No, kasi ang desire ng natin is yung, sige, sama-sama tayo, magtulungan tayo, sama-sama tayo na magpaalalahanan. Pero saan ba sila? Busy daw sila sa school. Very good. Busy lang naman pala sa school. Busy sila, naiintindihan. Pero pag hindi busy naman sa you have to, kasi there is the encouragement within the body of Christ. Sabi dito, encourage one another and build each other up para magpatuloy sa kanyang Christian life. Amen? So, tingnan nyo to, yung power of God, saan makikita at maranasan? Through the Holy Spirit, through the Word of God, through the blood of Jesus Christ, and through the church, the body of Christ. Sana ma-appreciate natin ito kasi ganito po yan ang mangyayari. Sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Kristo Jesus, ang makasama rin natin sa langit ay yung mga nakasama natin dito sa lupa, sa church. Amen? Amen. Hindi mo nakita yun na dito pa lang nag-start na tayo. Pastor, pagdating ba sa I still believe na ganito pa rin ang mukha natin but glorified. Ewan ko lang kung mamukha natin ng siguro pagdating sa langit, wala naman talaga siguro yung maalala natin yung mga sinaktan ako ni pastor, sinaktan ako ni na ganito. Kasi sa langit, wala na lahat. It's perfect. Pero ang maganda doon, may social life din pa rin sa langit at may pagtitipon-tipon. Sana dito pa lang sa lupa, bilang katawan ni Kristo, ay meron tayong encouraging one another and building each other up. Amen? So, napakasarap na marinig na may kasama ka sa paglalakbay sa paglago. Napakasarap na isang kapatid sa Panginoon, isang kabataan, nagre-remind. Kaya minsan gusto ko yung mga birthday wishes. Kunyari, anong wish mo kay Ate Abby ngayong October? Minsan yung word, sana magpatuloy ka po sa Ate Abby. Di ba ganun yun? Magpatuloy ka po sa Panginoon, maglingkod ka. Hindi ba masarap na pakinggan yun? Hindi ba masarap pakinggan na sa bawat araw o sa bawat pagtitipon natin ay hinahanap ka? Bakit wala ngayon si Nanay Fe? Ay, hindi, andon na. O, di ba? O si Nanay Roberta. Pinaghahanapan yung mga seniors, no? Kasi ganun tayo nag-fellowship, no? Ba't wala na naman si Sister Mel? Anong nangyari? Kunyari ganun, no? O, wala na naman siya. Ang problema, pag wala si Pastor, pag wala ako, anong gagawin nyo? Naparamdaman nyo na baka sa atin may pinagdadaan. Sabi nga ng aming professor sa Biblical Counseling, alam nyo po, lahat ng sa church, puro maskara yan. Pagtatanungin, kumusta ka po? Mabuti naman, God is good. Pero, sa realidad sa buhay niya, meron siyang pinagdadaan. Totoo po yun. Bakit naman ako ang tanungin niyo, sasabihin ko, Pastor, kumusta po kayo? Mabuti naman po, God is good. Pero hindi niyo alam na wala akong pera. Hindi ko naman sasabihin yun sa inyo na problema ako sa pera. Hindi ba't ganun din sa atin? Kaya minsan pati sa prayer request natin, nakamaskara pa rin tayo. Anong kailangan? Anong pag-pray natin? Protection, salvation, wisdom, knowledge, productivity. No? Na-memorize ko na yun, Mayroon ba bang mga mas higit pang kailangan? Baka pa kasi sabihin na, nalulungkot ako pag-pray nyo nga ako. Minsan nahiya kasi natin sabihin yung talagang totoong nararamdaman natin. Pero kung meron pang isang kapatid sa Panginoon na nararamdaman niya po yung nararamdaman niya. Ang sarap, no? Kanyari, kahit nakita natin si Kinoli, pag-ngiti-ngiti dyan. Kumusta Kinoli? Okay naman. Kumusta ang biyahe? Di ba yung parang, baka mahina ang biyahe. Kailangan ni Kinoli ng maraming pasahero. Kaya, bilang, idudulog ko kasi Kinoli, isang araw, ang biyahe niya, 10. Sobra pa na hindi niya kaya. No? Yung gano'n na, merong something na masisense ka agad. Tingnan mo nga yung katabi mo kung ano ba ang kailangan niya sa buhay. Ano ba yung sa tingin, okay lang na nakangiti. No? Pero alam ko, there's something na mas deeper pa na pwede nating baka kailangan ng katabi mo ng papansinin mo. No? O kaya ma-appreciate yung kanyang bagong damit. Okay lang naman. Ma-appreciate yung kanyang yung presence. So, sabihin nga natin sa ating katabi, no? Salamat sa Lord kasi andito ka. No? O yan. Mahal ka ng Panginoon, no? Yung parang gano'n, no? God loves you and sometimes I need that motivation, no?
ang yung speaker namin na nag-motivate sa amin, sinasabi niya na may gem, meron kayong may perlas sa inyong kailangang ilabas, may kagandahan na parang lagi kayong sinasabi niya, sabi ko. At meron kayong kayahan, meron kayong ability na gawin. Pero alam niyo po, meron din tayong ganon dahil sa kapangyarihan ng Diyos. The Holy Spirit, ano yung pangalawa? The power of God, the Holy Spirit, the Word of God, the blood of Jesus, and the church, the body of Christ. Let's pray together. Gusto ko yung pag-pray nyo nga yung nasa katabi nyo. Okay, sabihin natin anong nasa-sense nyo sa inyong katabi. Pag-pray nyo nga yung mga kapatid po natin sa Panginoon na nanghihina na alam nyo ngayon na wala lagi sa church, wala sila sa worship, wala sila sa gawain. So, maaaring nahadlangan ng kanilang paglago. But let us remember them in our prayers at maging sabat sa atin. Baka meron tayong matinding pangailangan na we need encouragement about. Let's pray together. Hallelujah. We praise you this morning, Lord. Ito yung panahon po na very stressful. Ang daming nanghihina po ng mga Kristiyano, kami po yon. At na-overpower po kami ng sin, temptation, deception. Na-overcome po kami ng mga stress, kakulangan, economic sa ekonomiya, walang pera, walang trabaho, mahina ang kita. Daming mga bagay-bagay na nakapanghina po sa amin para hindi magpatuloy sa inyo. Kaya sa oras nito, Panginoon, inaabot po namin sa panalangin ang mga kapatid po namin sa Panginoon. Sa mga unti-unting tumatalikod, sa mga ang hirap lumago ang kanilang Christian life, yung mga gusto nang tumigil at unahin na ang kanilang pangangailangan. O Diyos, pakita niyo po na kayo ang Diyos na makapangyarihan, na ipinrovide mo lahat ng aming pangangailangan para kami, O Diyos, ay magpatuloy sa ating Christian life. Kaya we pray, Father, Lord, sa umagang ito, naabutin niyo po ang bawat isa. Fill us with your Holy Spirit, Lord, and fill us with your Word, at tulungan niyo po kami na magdepende sa Banal na Espiritu, mag-rely sa iyong kapangyarihan, mag-rely sa kapangyarihan mo sa pangitan ng church. Salamat po sa mga kapatid po namin sa Panginoon na laging nagpo-pray po sa amin, nag-encourage, nagpapalakas sa aming loob para magpatuloy sa kabila ng lahat. Salamat po sa kapangyarihan mo na magmo-motivate po sa amin. Tulungan niyo kami magdepende sa Banal na Espiritu, magdepende sa kapangyarihan ng iyong salita, magdepende sa kagandahan ng fellowship sa bawat isa sa amin, sa mga taong ginagamit mo para magpalakas sa amin ng loob. At maging Panginoon sa aming buhay na minsan nahiya po kaming lumapit dahil sa kasalanan. Nahadlangan po kaming lumago at magpatuloy dahil sa kasalanan. Lord, we pray, Father, na ipakita mo po sa amin, ikaw ang Diyos na mapagpatawad. Kaya anuman, Panginoon, yung mga hindrances, guilt man or shame, nahihiya dahil sa mga kasalanan na ginagawa po namin. Alam po namin na you are God who forgives sin. Thank you, Lord, and wash us with your precious blood and empower us, Panginoon. Tulungan niyo po kami na magdepende lagi sa inyo dahil ikaw ang Diyos na kailangan po namin sa bawat araw. Salamat po, and we believe that we are more than conquerors because of you and power which is in us. Itong aming samdalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen.